Pero ngayon naman, alamin natin kung uulan ba kasama ni Harry Bayona. Good morning, Harry. Good morning, Carla. Good morning, boss. Huling Lunes para sa buwan ng Mayo, kung kaya't let's make the most out of this month bago tayo magbalik eskwela. Para sa mga maghuhuling hirit ng bakasyon, mahalagang malaman ang lagay ng panahon ngayong araw. Makakasama nga po natin ngayon si Pag-asa weather forecaster Alvin. Good morning po, Mr. Pura. Good morning, Harry, at good morning din sa inyong mga viewers. Alright, Mr. Pura, bagyang bumaba yung diffuse tail end of a cold front. Maka-aapekto po ba ito dito sa atin sa Metro Manila? Ang ating diffuse tail end of a cold front nga po ay nariyan pa rin at nakaka-apekto dito sa Northern Luzon at ilang bahagi po ng Central Luzon. Dahil po dyan ang regions ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. Dito rin sa ibang bahagi ng Mimaropa Region ay magkakaroon tayo ng maulap na kalangitan na may posibilidad ng mahina hanggang katamtamang mga pagulan, pagkidlat, pagulog. Dito sa Metro Manila, bagamat malapit po tayo dyan sa area ng Central Luzon, ay magkakaroon tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron tayong mga isolated at localized na mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon or sa gabi. Alright, Mr. Pura, usapang thunderstorm po tayo, no? Kasi mababa na yung mga temperatura nating naitatala recently, so lumalamig na. Pero panay pa rin po ang thunderstorms natin. Bakit po kaya? Ang ating temperatura ay hindi po bumababa dahil po sa lumalamig yung ating hangin. Actually, kaya po yan bumababa dahil sa mga kaulapan at mga pag-ulan na dala po ng ating mga thunderstorms at mga pag-ulan. Ito po ay naiibsan po yung ating init na nararamdaman. Kailangan po ang init upang makabuo tayo ng mga thunderstorms. Ang hangin po, pag panahon na po ng tag-ulan, ay nanggagaling po yan dito sa tinatawag nating hanging habagat. Ito po ay nanggagaling sa south to southwest. Ito pong hangin na to ay may characteristics na warm and humid. So, pag ganun po, ay warm and moist. So, pag mainit po at marami pong moisture or maraming tubig po ang ating hangin, ay mas pabor po ito sa paggawa ng mga rain clouds or mga thunderstorm clouds. Alright, Mr. Pura, so having said that, may direct correlation po ba ang temperature at thunderstorm formation? Opo, gaya po ng sinabi ko, mas mainam po na mainit po ang ating hangin at medyo moist po or mas marami po siyang dalang tubig upang mas makabuo po tayo ng mga thunderstorms. At sa ngayong panahon ng tag-ulan or ang ating hanging habagat, yan po ang talagang characteristics niya. So, mas marami po siyang nadadalang mga moisture or mas madali po talagang nakaka-create ng mga thunderstorm clouds. Kaya po napapadalas ang ating mga ulan, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Alright, Mr. Pura, ito, ano din tong topic na ito sa ating mga kababayan. Malapit din po ito sa puso ng ating mga kababayan. Kasi ngayong malapit buwan ng May, inaasahan po ng iba na magkakaroon pa po ba ng sama ng panahon bago nga po matapos itong buwan na ito. Ngayon, bukod sa ating mga pag-ulan na nararanasan, ay wala na po tayong nakikita or binabantay ang low pressure area or bagyo sa loob or maging sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi na rin po natin naasahan na may mabuo or maliit na po ang tsansa na mayroon tayong papasok na bagyo sa buwan po ng Mayo. Alright, that's great news. Ito, Mr. Pura, kasi mainit ang usapin tungkol sa Philippine Standard Time o PST na ipatutupad simula next month. Papaano nga po pa na-determine ng Pag-asa ang PST? Ang ating PST ay nakabase po sa Greenwich Meridian Time or binago na rin po nila ito at ginawa na rin po nilang Universal Standard Time or UST. Ito po ay nandito sa area po na ito. Diyan po nagsisimula ang ating 0 hours or 00. At kada po 1 degree na ilalalayo po nito sa ating Greenwich Meridian Time ay meron po tayong plus 1 hour. Ang Pilipinas po ay nandito po sa area nito at sa ibang bahagi po ng Australia, parehas po natin sila ng time zone na plus 8 hours or mauuna po tayo ng 00 po dito. Sa atin po ay alas 8 ng umaga. At kung mapapansin po din natin, sa ibang bahagi ng US, mas late po sila or gabi po sa kanila at sa atin naman ay umaga. Dito po sa Pag-asa, meron tayong Rubidium clock kung saan ito po ay naka-synchronize or nakatama na po dito sa ating tinatawag na Greenwich Meridian Time. At dito po ang accurate na synchronization or pagsasabay dito sa ating Greenwich Meridian Time. Alright, mga kababayan, isynchronize na po ang inyong mga cellphone, alarm clock, laptop, lahat po ng inyong mga gadgets sa Philippine Standard Time ng Pag-asa. At yan nga rin po makikita natin sa ilalim po ng ating mga television screens. Maraming salamat po, Mr. Alvin Pura.
maraming salamat din, Harry, para po sa mga gustong makaalam ng ating Philippine Standard Time. Maaari po tayong bumisita sa ating website na www.pagasa.dosd.gov or tumawag po tayo sa ating tanggapan at dito rin po sa Panahon TV. Maaari po tayong tumingin ng Philippine Standard Time. Alright, maraming salamat po, Mr. Alvin Pura. Mga kababayan, nakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Ang diffused tailwind of a cold front, dyan po yan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ay nakaapekto dyan po yan sa Southern Mindanao. At ngayong Lunes, May 27, mahalagang malaman natin ang magigilagay ng panahon in the next few days. Lalong-lalo na sa mga may balak maghuling hirit ng bakasyon bago magbalik eskwela. Sa puntong ito, silipin na po natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Diyan po sa Baguio, maulap na panahon ang mararanasan dyan. At simula bukas hanggang sa araw po yan ng Huwebes, makararanas po tayo ng isolated rain showers or thunderstorms. Dito naman sa atin sa Metro Manila, simula bukas hanggang sa araw ng Huwebes, makararanas po tayo ng isolated rain showers or thunderstorms. At kahit bagyang maulap ang papawirin, bago lumabas ng bahay ay gumamit ng sunblock at bitbitin lagi ang payong para hindi masunog sa init ng araw o mabasa ng mga pag-ulan. Sa Metro Cebu naman po, isolated rain showers or thunderstorms din ang mararanasan dyan. Simula po yung bukas hanggang sa Huwebes, so bukod sa payong, magdala rin ng jacket na may hoodie para protektado ka sa mga pag-ulan. Sa Metro Davao naman po, starting tomorrow until Thursday, may mga pag-ulan ding mararanasan dyan. So sa mga mag-hiking po sa Mount Apo, make sure na i-monitor ang lagay ng ating panahon. And finally, sa Zamboanga, cloudy sky maranasan natin dyan. Simula po yung bukas hanggang sa Huwebes. So kung mamamasyal dyan, magpayong po tayo and of course, hydrate and uminom ng multivitamins. At sa iba pang usapan, naisabatas na nga po ang Philippine Standard Time Act of 2013 sa ilalim ng Republic Act No. 10535. Isinasaad dito ang pagpapareho ng oras sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ang Pag-asa nga po ang naatasang mangalaga at mag-set ng ating Philippine Standard Time o PST. Ang ating PST nga po ay nakabase po sa Greenwich Meridian Time o Universal Standard Time o UST na ngayon. So ito nga po yung nakikita natin sa ating television screen, yun nandyan po sa gitna, yan po yung tinatawag natin na UST. Ang Earth nga po ay nahati sa iba't ibang time zone at kada papansin po natin na may agwat na kada isang oras. So, kada isang degree ng paglayo sa Greenwich Meridian, isang oras po ang nadadagdag. So, kung halimbawa, 00 po ang oras natin dito sa Greenwich Meridian natin, plus 8 po yan. Plus 8 po para sa ating bansa. So, makatuwid, 8 o'clock po ng umaga dito sa ating bansa. At para nga po masynchronize ang inyong mga orasan sa PST, pwede pong tumawag sa Pag-asa sa kanilang hotline na 434-2696 o di naman kaya ay tumutok lang lagi dito sa Panahon TV Express. Mga kababayan, isynchronize niyo po ang inyong mga orasan ngayon. Ngayon nga po ay 8:45 na ng umaga. At yan nga po muna ang latest tungkol sa ating panahon.